Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay January 18, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Ascenism. At ano ang tatlong uri ng mga Kristiyano? And ang scripture po natin ngayong araw ay 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Sabi po dito na do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father in not in them. For everything in the world, the lust of flesh, the lust of eye, and the pride of life comes not from the Father but from the world. Sa Tagalog naman po, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki ng buhay na ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. And teaching number 1 is 3 types of Christian approach of the world. First po is separatism. Sabi po dito, being separated from the world. Sabi po dito, yung separatism po, ito po yung parang tao na walang pakialam or walang pakialam sa mundo or hindi importante sa kanya yung mundo. Na may mga tao po daw kasing ganun kasi nga po sabi sa scripture na 1 John 2 verse 15 to 16 na huwag daw po natin ibigin ang sanlibutan, pati na rin po ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya po yung ibang Kristiyano is naguguluhan, but sabi nga po sa isa po yung scripture natin na mahalin po natin ang ating mundo dahil nga po minahal ito ng ating Panginoong Diyos. But may mga tao po na naniniwala na dapat hindi mahalin yung mundo dahil nga po maraming makasalanan sa mundo at hindi na po parang wala na pong pag-asa na magbabago yung mundo. And teaching number 2, pacifist, being apathetic to the world. Sabi naman po dito na ito naman daw po yung mga tao o mga Kristiyano na wala silang pake basta po nabubuhay sila sa mundo or wala silang pakialam sa iba basta sila ay nasa tamang kalagayan or iba pa po. And teaching number 3, transformationalist, being word changer. Sabi naman po dito na ito naman daw po yung mga tao na gusto na may pagbabago sa mundo. Kapag po sila ay naging presidente, gusto nila may mabago sa mundo. Ganun po silang Kristiyano. And application number 1, do not love the world. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili na wag daw po natin mahalin ang mundo. Pero ang ibig sabihin po talaga nito na wag nating mahalin yung mga makakasamang gawain sa mundo natin, but ang mundo ay dapat na mahalin natin dahil nga po minahal ito ng ating Panginoong Diyos. And application number 2, pursue personal transformation. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na dapat po na yung mga nasa paligid natin, yung sarili natin, dapat na mabago natin. Unang-una, kung gusto natin may mabago sa atin, dapat unang-una ay baguhin natin ang sarili natin. Sunod po, baguhin natin ang mga pamilya natin kung may mga iba po silang mga masamang gawain. And sunod po, yung mga friends or iba pa po na nasa paligid natin ay kailangan po na mabago natin yung mga personal information nila kung hindi po pa sila kilala sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, engage the word with the gospel. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat po tayo ay makilala or malaman natin yung gospel dahil nga po ang gospel ang pinaka dapat na makilala natin at malaman natin sa mundo natin. Kaya po dapat na ipakalat natin ito dahil nga po ito nagbibigay sa atin ng hope na para po ay makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. And discussion, why should we become Christian transformationalist? Sabi naman po dito na
para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na mababago po tayo or become Christian transformism pag tayo po ay nakagawa po ng bagay na mali, tapos inabago po natin ito sa good way. Yun nga po. And mas maganda po ito kaysa po maging separatism tayo or passive. Mas maganda po na maging Christian transformationalist tayo. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.